Meron na po tayong persons of interest, at least dalawa po yung persons of interest, at inaalam pa po kung ito po bang mga persons of interest ay affiliated po to any group po. Bumuo na ang Philippine National Police ng Critical Incident Management Task Group na mag-iimbestiga sa pagdukot sa American national na si Elliot Eastman sa Zamboanga del Norte noong Huwebes, katuwang ng PNP sa isinasagawang investigasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon na silang persons of interest matapos na matukoy ang 2 sa 4 na suspect. Pinasok po yung bahay po ng biktima, ay kasama po doon yung kanyang asawa at yung kanyang mga in-laws po, at accordingly doon sa mga nakausap na mga witnesses, one of the suspects ay apparently ay wala naman pong takip sa muka, at nakita po doon na sinasabing inaayos di umano yung isang bangka po doon. So may mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito, even dun sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. So ito po yung naging lead kung bakit na-identify po natin. We have the alias so far po. Sa ngayon, inaalam na lamang ng PNP kung anong grupo kabilang ang mga suspect. They are now conducting operational research to confirm whether itong 2 persons of interest natin is associated or at least affiliated sa Abu Sayyaf group or any local terrorist group operating in these areas po. Kinumpirma rin ni Brigadier General Fajardo na hindi pulis ang mga suspect gaya ng pakilala ng mga ito. Based po doon sa initial profile po ay hindi naman po. So ang tinitingnan po is yung possible affiliation and association po nitong 2 na may alias na po tayo doon sa mga LTGs o local terrorist group operating doon po sa areas po na yon. Sinabi pa ng General na sa ngayon ay inaalam pa ng PNP ang totoong motibo sa pangingidnap, lalo na't hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap na ransom demand ang pamilya ng biktima. Isa po yun sa iniisip po at pinag-aaralan nga po ng ating investigating unit kung talagang ang intention po talaga ay kidnapping for ransom, ay dapat po sa ngayon po since October 17 pa po nangyari itong insidente, October 21 na po ngayon, 4 days has already lapsed, and yet wala pa pong nare-receive na any demand for ransom. So lahat po ng anggulo maliban po sa kidnapping for ransom po ay inaalam po at iniimbestigahan po. Nakausap na rin po ng ating investigating unit yung mismong asawa po ng biktima at yung iba pa pong nakakakilala sa biktima. Ang FBI nakikipag-ugnayan na rin sa lokal na pamahalaan at sa pamilya ng biktima kaugnay ng insidente. Noong Huwebes ng gabi, October 17, dinukot ng 4 na armadong suspect na nagpakilalang mga pulis si Eastman sa loob ng kanyang bahay sa Sitio Tungawan, Barangay Poblacion, Sibuco, Zamboanga del Norte. Pumalag ito kaya't nabaril ng mga suspect sa mabilis na tumakas kasama ang biktima. Lula ng bangka patungo sa direksyon ng Sulu o Basilan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.